Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, sa mga blessings. Maging ako, papatotoo ko rin yung kay Abby, si Abby na may honor, and kasama nga siya dun sa tawag rito. Conduct awardee this time. Mahirap yung conduct awardee na yan. Wala, makalimutan mo ka na mag-sign nung isang araw lang ng parents, wala ka na sa conduct awardee. So natutuwa ako yung mga anak natin, hindi lang si Abby, lahat naman mga anak natin nandito nag-aaral sa PICE. Nag-excel sila. Okay, yun yung favor ng Panginoon. Kasama yun sa blessings ng Panginoon para sa atin, not only financially, not only the healing, but yung maging mga favor sa anak natin, sa mga magulang natin. Nandun yung attention ng Panginoon sa kanila. So, purihin ang Diyos. So tonight, welcome natin din yung mga nasa online. Mga nasa online, bumalik na kayo dito sa face-to-face. Yung mga matagal na dyan sa online. So tonight, I'm going to talk about not the message, dahil kinuha na ni Minister Hans and it's clear. Clear na po sa atin lahat yun, yung message na yun. No, but still, kumbaga align pa rin dun sa mesa series natin, which is very important and interesting topic for our daily lives. It's about giving and about money. Pag pinag-usapan natin yung money, di ba, parang masarap pag-usapan pagkakapiraan, di ba? Di ba? Ayaw nyo no? Pag merong patungkol sa pera, di ba, interesting yan. No? And money, we know that money is a blessing from God. So the message is entitled, Empowered to Give Generously. So money is a blessing, but if we misuse it, of course, pag ginamit natin sa mali, it will be a curse in one's life. Tandaan natin. Para sa Deuteronomy, di ba? Pagkahaba-haba ng blessings at pagkahaba-bahari ng kabaliktaran ng blessing is curse. Paano nagiging masama ang pera? Pag ginamit natin sa masama, for example, gambling, di ba? Vices o kasama doon yung drugs or whatever. Nung mga wala pa tayo sa ating pananampalataya, nandun pa rin tayo, yung mga ganung bagay na winawaldas natin ang pera, ang blessings ng Panginoon. At higit sa lahat, kapag ito ay minahal mo ng higit pa sa Diyos. Right? Kapag nagbulag-bulagan ka sa pangangailangan ng iba, at yung natapos lang yung blessings sa bulsa mo lang, sabi nga, di ba, money is to be circulated. Di ba, ginawa ang pera para mag-circulate yan eh. Di ba, nagtrabaho ka, binigay sa'yo, tapos yung binayad sa'yo, pinambili mo naman, ayun yung ng pera eh. Kumbaga, it needs to be circulated para mabless ang lahat. Money is mentioned in the Bible 800 times. Giving is 1,305 times. Okay? So, the Bible is a gift of giving. Alam natin, the very nature of God, kinuha natin umpisa pa lang ng series natin, is a nature of giving. He's a generous God, a good God, a gracious God. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Why He gave? Because for the redemption of humanity. So, when we live the lifestyle of giving, tandaan natin, we live in a brand new dimension of life. Tandaan natin. Lalo na sa mga bagong Kristiyano, when we live a lifestyle of giving, we live in a brand new dimension of life. It's a life of joy, a life of blessings, and release. Could you say release? And it is also a life of blessings of others. Hindi lang yun nga, yung bine-bless mo rin yung mga iba, and even other people, even other religion, even this country, di ba, kahit yung Kuwait, di ba, bine-bless pa rin nila tayo. Kagaya sila Minister Hans, sila Brother Charlon, yung gamot nila, Kaya nga talagang kaya matagalan sinasabi to na alam ng Diyos na noong paman
dito ka dadalhin ng Panginoon. Dahil kung hindi, naku, napakamahal ng mga gamot na yan. No? But because God knows everything, no, kaya alam niya kung saan niya tayo dadalhin. So, living to give must be a way of life. Hindi lang natin dapat narinig o ginagawa paminsan-minsan, but no, it's a way of life. Ano ba yung way of life? Parang normal na sa atin. It's just like brushing your teeth every day. No? Shower every day. It's a way of life. No? So what I'm sharing you tonight, mga kapatid, is the some truth that will transform our lives if you receive it with all of your heart. Ito yung pag talagang we take it mula sa puso natin, it will change. It will change you. It will change your perspective, and it will change your life. So are you ready? Could you ask your neighbor, are you ready? This is the Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money in the treasury. And many who were rich put in much. Then one poor widow came and threw into 2 mites, which make a quadrans. So he called his disciples to himself and said to them, Assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all of those who have given to the treasury. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put it in all that she had, her whole livelihood. Let us pray. Lord, Panginoon, we know this passage, O God. We have read it many times. We're so familiar with this passage many times. We have read, we have heard, Panginoon, Lord, a lot of discussion, a lot of message, Lord, from this passage, O God. But tonight, O God, I believe you prepared something for us, something new. Lord, just open our eyes, our ears, our heart to receive this message that comes from you, the fresh manna. Lord, give us new perspective, give us new our fresh revelations that comes from you, because you want to change our life, oh God. You want to prosper us, Lord, and this is only the way, oh God, Lord, to bless us, Lord. May your word be heard, Lord. May your word transform us, Lord. Maraming salamat. In your name, Jesus, we pray. Amen and amen. You may be seated. Noon po, yung pagbibigay ng offering, hindi kagaya yung ganito, may basket, no? Noon, ang pagbibigay ng offering, may mga box dyan. Tapos pupunta yung mga tao, kasi may mga, siguro, nakalagay din para sa priest, okay, para sa temple, o kung let's say, sa ngayon, sa term ngayon, building fund, tapos kung kung ano-ano pa. So, ganun yung style noon, no? And Jesus, as he sat down, nakita niya, pinagmasdan niya yung mga naglalagay sa collection box, no? He saw rich people putting large amount of money, yung silver, gold, no? Yung nagbibigay doon. And I saw also a poor widow. Ang nilagay niya, a very small copper coins. Not, sabi diyan quadrant, sabi rito, not even a penny. Parang sa atin, mamera yon. Lumabot pa kayo doon, ewan ko, yung mamera dati, parang butonis na lang. No, yung parang mapusyaw siya ng silver, sino umabot doon? No, yan, si brother. Oo, ganun eh. Di ba? Parang walang kwenta na yun eh, no? Wala na yun eh. Meron pa bang ganun? Wala, isda yun nandun eh. Meron pa bang mga ganung mamera? Wala na eh, no? Nabuti naman, no? So, eto yon, parang ganito yung mamera yon, no? Pero ang pinuri ng Panginoon, yung widow. No, kaysa doon sa naghulog ng malaking halaga. Sabi ng Panginoon dyan, sabi niya Panginoon, and assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. Sabi ng Panginoon. Mas pinura niya yun. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had,
her whole life. Kumbaga lahat ng kabuhayan niya ibinigay niya na doon. Okay? So yung babae na yun, kumbaga, ang babae na yun ang pinakamalaking ibinigay. Sabi ng Panginoon. Kasi nga, yung mga mayayaman, they gave out of their wealth. Mayayaman sila eh. No, barya lang sa kanila yung binigay. Kumbaga, barya lang yung binigay nila compare dun sa wealth. No? But the poor widow, she gave the whole or the whole livelihood o yung buong kabuhayan nila, no? So, I remember yung merong siguro mga almost 30 decades na yon, 'di ba? Tumakbo si Arnold Schwarzenegger nagkaroon ng during gubernatorial campaign sa California, no? Nag-donate si Arnold Schwarzenegger ng 1 million para sa charity. And a lot of people praise him. Halos sambahin nila si Arnold. $1 million ang dinonate ni Arnold Schwarzenegger. But you know what? Saan niya kinuha yun, yung $1 million na yun? Ayun yung kita nila ng Terminator 3. Tama ba ako? O Rambo? Terminator 3. Oh. Terminator 3. Pero alam mo ba kung magkano ang binahid kay Arnold Schwarzenegger sa Terminator 3? It's $30 million. Kumbaga, no? Barya lang kay Arnold yung binigay niya na $1 million. $30 million, no? Compare mo sa $1 million, no? Yun yung talent fee niya sa Terminator 3. Right? So, same thing, yung mga rich people, naghulog yun na sa temple, sa collection box. It was very comfortable for them. Baliwala yun. Very comfortable for them. No? So, ano yung tinuturo ng Panginoon dito? So, tinuturo ng Panginoon sa atin, real giving must be sacrificial. Okay? Ang laki ng binigay ni Arnold, no? Pero pagka-laki-laki naman ng mga nang natira sa kanya. No? Same thing with the rich people, no, who put their offerings in the temple. Baka nga wala pa yun sa katiting ng kayamanan nila. So it should be one of our motivations, mga kapatid, no, in giving. And you know what? This goes beyond money, pag yung sacrificial. This goes beyond money, no? For example, the main example is money, but it extends to all aspects of our lives. No? This relates in our ability, yung talents natin, o yung mga yung time serving the Lord, responsibility, may mga sacrifices diyan, no? And I'm so glad, I'm so happy, I'm so blessed. Dito naman sa GCI, pag sinabing we serve God, no? Bibihira yung talagang sabihin natin na ilan lang yon yung talagang may kita natin nawawala na, kahit na all workers meeting, out workers meeting, nawawala na. Pero nakita mo naman, most of us, pag sinabing meron tayong gawain, talagang support talaga. And nakalimutan ko pasalamatan yung kahapon, yung mga panapan natin ng kahapon, nagkaroon ng couples, first anniversary ng couples group, ng prayer group, nandito kami. And talagang masaya, yung suporta ng mga kapatid sa atin, yung mga ganong gawain. So, the amount of the gift does not matter. Listen to this. Sabi mo sa katabi mo, listen to this. Ang binibilang pala ng Panginoon, no? Ang binibilang pala ni Lord, yung amount na natira pagkatapos ng magbigay. No? Kaya doon siya na-impress sa widow. Ang binigay ng poor widow, yung buong kabuhayan niya, out of her poverty. Hindi naman ibig sabihin na ibigay niyo yung buong kabuhayan niyo, yung mga tipong inipon niyo ng 10 years. Hindi naman yung ibig sabihin. No? That is why it's very, very, very important that you are prayerful in giving. Tandaan natin. Kaya nga yung giving natin dito, di ba, intentional, sabi na intentional, kagaya na pag-aralan natin,
'Di ba? Anong pinagkaiba ni Cain at kay Abel? 'Di ba? Si Cain random nagbigay siya, eh, 'no? Yung hain na 'yon, siguro pinulot niya lang 'yon tapos hindi na sabi ng preacher natin, hindi na fresh, 'no? Siguro sabi niya, mamaya ako na hahain. Samantalang si Abel, 'di ba, gumawa siya ng altar, pinlano niya, intentional. So yun ibig ko sabihin, when you are giving, it should be intentional, you should be prayerful. Pinagpapasalamat natin sa Panginoon yung binibigay natin. Pag hindi kagaya ng mga yung mayayaman na nagbigay sa temple, random yun, malamang, 'di ba? So, we have to pray, no? We have to be prayerful in giving and let God speak to you. Let God speak to you. Kung ano sinasabi sa'yo ng Panginoon, then go. Go ahead kung ano sinasabi ng Panginoon. Kaya nga may mga tao na yung sinasabi ng tithes and offering, yung offering wala nang computan yun, eh. It's in your heart. Ano ba yun? Di ba meron pang, ano ba yung tithes? Ano ba yung offering? Di ba malinaw yun, tithes ay yun yung 10%, okay? Pero yung offering, wala nang computan yun. It's on your heart. Lord, bibigay ko sa'yo ito. Intentional. And I thank you. I love you. I'm giving this with a cheerful heart, with a grateful heart. Right? You know what? Ito yung yung verse na minsan interpret natin, no? Yung for God loves a cheerful giver, no? Walang mali sa verse na yon, mga kapatid. Tama yan. The word of God is perfect. Tandaan natin yan. Walang contradiction doon. Pero minsan, na-overuse natin yon. Yung for God so loves a cheerful giver, na-overuse natin yon. No. Nagbibigay tayo what is left, not what is right. We were cheerful because komportable ka lang binigay mo, eh, you know. Kumbaga, ang binigay mo yung tira-tira lang. And sasabi mo, hindi, sabi ng Panginoon, cheerful giver. I'm so cheerful when I gave that. Komportable ka na doon kasi. Cheerful giver, bagamat ito ay galing sa puso mo, you have joy, bagamat may sacrifice, you have the joy to give it. Number one yun, may sacrificial giving, binanggit natin kanina. No? Knowing that you are not losing, no? You are just giving back what is belong to the Lord. Kaya dun sa God loves a cheerful giver, i-search din natin ang ating puso na baka complacent na tayo doon, no? Like the widow, no? When she gave, lahat binigay niya, no? When you give to God, you trust God that He will provide everything that you need. That you believe in His promise that He will never leave you nor forsake you. At yung mga tao na yon na naniniwala sa pangako ng Panginoon, they will not love their money more than God. Tandaan natin. They will not love their money more than God. So, ito ko muna. Post muna ako. Welcome, Brother Rico. Palaparan natin ng Panginoon. Long time no see. Kamusta ang Olympics? Praise God. Welcome, Brother Rico. And Sister Juliet also. Hey. So yung mga naniniwala na tapat ang Panginoon at na-experience niya na ang Panginoon, no, they will just give the money. No, they will love to give their money more than anything else, no. They will love their money more than God. Hindi nila ipagpapalit yung pagmamahal nila sa Panginoon. More than people who are needing right now, 'di ba? Yung may mga nangangailangan sa atin, may mga dumating sa atin, minsan sabay-sabay. Nangailangan si ganito, nangailangan si ganito. Meron nga sa akin nag-confide, no? Sabi niya, although marami ng beses siya na-scam because this brethren talaga that she's giver. No, talagang she's giver, talagang wala kang masasabi sa tao na 'yan. Merong humingi sa kanya, nanghihiram na naman. Sabi ko, kamusta ba yung hiniram niya dati? Binayaran niya naman, pastor.
So you pray for that. Pray for that. Sabi yung gano'n. Ah, pero ayun yung puso niya, eh, 'no? When she gave, 'no, talagang mamaya pag-usapan natin 'to, babalikan natin, parang yung reckless, may reckless dun, eh. Nagbigay siya, 'no, talagang alam niya nandun ang Panginoon sa kanya. Bukas nandun ang Panginoon, kakatagpuin siya ng Panginoon, 'no? Then sacrifice of the gift matters, ayun. Nang, nung bigay na ng offering, pinagmasdan ng Panginoon yung mga naghulog sa offering boxes, 'no. Nakita niya nga yung mga rich people naghulog ng silver, golds, okay. Nakita niya yung poor widow naghulog ng mamera na lang, 'no. The question is this, pinigilan ba siya ng Panginoon? Sinabi ba ng Panginoon, "Wag na, wala ka na ngang pambili ng pagkain, eh. Pambili mo na lang ng kubos yan, mamera na lang yan." Baka nga napulot niya pa lang yun o nilimos niya. Pero the question, pinigilan ba siya ng Panginoon? Hindi siya pinigilan ng Panginoon, right? That's what you call sacrificial giving. Tayo man mga kapatid may mga sakripisyo tayo ginagawa. Like, meron tayong nagsasakripisyo tayo para sa ating biniling house and lot or property, right? Kagaya ni Brother Alex, 'di ba? Matagal din 'yon, 'di ba? Pero nung sabi niya meron na kaming sarili, 'di ba? Blessing at tuwa siya, halos maiyak pa siya. May mga dahil sakripisyo 'yon. No, meron tayong nagsasakripisyo tayo minsan para makabili ng gadget. Luma na 'tong cellphone ko, kailangan ko na ng bago. Magsasakripisyo muna ako, para makabili ko, 'no? New appliances, gano'n din, right? Tablet, right? But listen to this, but those won't last forever, mga kapatid. Hindi nagla-last 'yan. Kagaya ng cellphone ko, parang dati 2 years bago 'yan, ngayon nag-ha-hang na. Sabi ko gano'n 3 years na ata 'to, Buka bukas pa ang Carrefour nito, Tho those things are those things are those things won't last forever, mga kapatid, 'no? Kaya 'wag nating kalimutan to give sacrificially to the kingdom of God, 'no, which is eternal. And the next truth is that real giving has certain recklessness in it. Ayan, sinasabi ko na recklessness. Ano yung recklessness? Walang ingat sa pagbibigay. Yung poor widow, walang ingat sa pagbibigay, right? Yung binigay niya yung lahat ng kabuhayan na yun, yung pera niya, hindi niya iniisip na may kakainin ba siya bukas, 'no? Or after nung pagbibigay na yun, hindi ba siya magugutom, bibili ng pagkain niya sa araw na yun? Reckless siya, 'no? But you know what? She displayed ultimate faith. Ultimate faith because she knows that there's God, 'no, that will take care of her needs. Merong Diyos, 'no, na tutulong sa kanya. Nung binigay niya sa Panginoon 'yon, reckless, walang ingat. Merong Diyos na hindi siya pababayaan. May mga taong ganyan, walang ingat sa pagbibigay. Parang kandidato. 'Di ba alam mo 'yung kandidato, bigay lang siya ng bigay, 'no? Hindi na tinatanong kung saan gagamitin 'yung pera, 'no? Tanungin niya man kung saan gagamitin 'yung pera, valid man 'yung reason o hindi valid, binibigay niya pa rin, 'no? Nasa iyo na, sabi nila, ibinigay ko 'yan. Nasa kanya na kung lolokohin niya ako o hindi. Right? Pero alam mo mga kapatid, ayun nga sinabi ko sa nag-confide sa akin, alam mo kasi ganito 'yan, 'no? May mga tao talaga na hindi na ako 'pag may nag-umutang sa akin sabi ko, "Hindi ako nagpapautang." Kahit yung mga kapatid ko sabi, "Hindi naman ako nagpautang. Yung binagbigay ba ako sa'yo, siningil ba kita? Kailan ako naningil?" 'Pag nagbibigay ako, but ha? But yung halagang kaya ko lang. 'Pag nanghingi sa'kin ng 1,000, kung ang pera ko lang, wala akong 1,000, ang pera ko lang, 100 o 200, bibigay ko yung 200. Sasabihin ko sa kanya, "Sa'yo na yan." 'Di ba? Kaysa magpautang ako ng 1,000 at ine-expect ko siyang magbayad sa'kin, 'pag hindi siya nagbayad sa'kin, sasama loob ko, right? Pero 'pag nagbigay ako sa kanya na yun, sasabihin niya, hindi niya
pinabayaan ko siya, 'di ba? Binagbigay ako sa kanya. So, make it a practice mga kapatid kung talagang wala ka at merong isang pastor na nagsabi sa akin 'yan, eh. 'Pag may lumapit sa'yo 'no, kahit wala ka, kung ano yung meron ka, kung kaya mo ibigay, ibigay mo na lang, which is good. 'Pag may nanghingi ng 20 dinar, wala talaga akong pera, wala, eh, meron akong 5 dinar, sa'yo na lang 'yan kapatid. Hindi pa kami hindi niya pa ako nasabing hindi niya nasabi sa akin na hindi ko siya tinulungan. Hindi pa kami nagkasamaan ng loob just in case na hindi niya ako binayaran, 'di ba? Right? So may mga taong gano'n 'no, yung mga reckless 'no. Pero ang sabi rito sa mga nagbibigay, mga kapatid, eto magandang verse 'to, talagang sa mga sabi ng Proverbs, sorry, wala ba diyan Proverbs? Baka, Proverbs 11:24 nandiyan ba sa slides? Wala? Okay, basahin ko na lang. Proverbs 11:24, jot it down. There is one who scatters and yet increase all the more. And there is one who withholds what is justly due and yet it results only in poverty. Sa Tagalog ito, may taong bigay ng bigay pero lalong yumayaman. Merong kuripot, sabi doon sa Tagalog pero lalong naghihirap. So God bless those people who are generous. And listen to this, sabi sa akin mo, listen to this. Alam niyo mga kapatid, kung matagal na tayong mananampalataya, listen to this yung matagal na mananampalataya, siguro sabihin natin 5 years o 6 years, matagal na yun eh. Kasi yung mga bago, 1 year, 2 years, di ba? Kapag matagal na tayo na mananampalataya mga kapatid at paragi pa tayong broke, may problema sa atin. May problema sa giving natin. Tandaan niyo yan. No? May problema sa commitment sa pagbibigay. Don't get me wrong mga kapatid. Yung broke, no, talaga, yung walang-wala ka kada sweldo. No, yung broke, walang-wala ka, nanghihiram ka ng kani-kanino, no? Para may pambayad lang sa rent mo, para may pambayad sa pagkain. Ayun yung broke, no? And I've been through all of that, mga kapatid. Kasi nung bago ako, kasi kinokorek ng Panginoon yung buhay ko eh. Kinokorek niya eh. Ito yung mga ginawa mo kasi, Roy. Pero don't worry. I will never leave you nor forsake you. Itatama kita, no? Hindi galing sa Panginoon yung paghihirap na yun. Ayun yung ginawa ko noon dati. Parang naglilinis tayo ng bahay. Pinaglinis ng bahay dati, tapos pag binuksan mo yung bintana nyo, tapos may kita mo alikabok. Sino may ganung bahay? Di ba? Meron kayong ganung bahay. Pag nilinis kayo, bubuksan mo yung kurtina, tapos may kita mo alikabok. Di ba? May ganun, di ba? Tapos yung ano nyo pa, yung floor nyo pa, yung pula. Di ba ganon? Di ba? Ganon ang Panginoon. But those mga dirt na yun, hindi sa Panginoon yun. Ayun yung ginawa mo dati, in-expose lang ng Panginoon. Kita niyo yun? Hindi galing sa Panginoon yung paghihirap natin. Galing yun sa ginawa natin in the past. Kinokorek lang tayo sa Panginoon. Pero sinasabi ko, kapag matagal ka ng manampalataya, 5 years ka na, 6 years, 7 years, lagi kang broke, no, laging ganun pa rin, mayroon tayong problema sa commitment na pagbibigay. Let me tell you about the Dead Sea, no? Yung Dead Sea para siyang basin. 'Di ba? Yung Dead Sea, pag tingnan niyo 'yon sa picture, basin siya, tapos may mga channel na mga lakes. Okay, yung mga lakes, no? Lahat napupunta sa kanya 'yon. Okay? Pero siya, wala na siyang pupuntahan. Naiipon sa kanya. Kaya dead eh. 'Di ba walang mineral na nabubuhay doon? Kaya Dead Sea. Kaya ganoon din tayo, dead ang blessings. Kapag yung channel of blessings lang, tanggap ka lang ng tanggap, at wala kang binibigay, no? You don't release blessings to others, patay din ang blessing sa'yo. Right? Napupunta lang sa'yo, nahihinto sa'yo. The blessing is dead. So number 3, too often we play it safe. Paano nangyayari we play it safe? No? Hindi mo na ako magbibigay ng tithes. Siguro, bigay ako ng kalahati lang.
Sa overtime, pagdating ng overtime ko, pupul ko yan. O ganito na lang. Ito muna. Pag binayaran ako ni bro, tsaka pag binayaran ako ni sis, yung kalahati. Most of the time, we play it safe. Tama nga yung sabi ni Ate Ara last time, di ba? Because she experienced that. Sabi ni Ate Ara, di ba sabi niya, yung patotoo niya, hindi niya binibigay lahat. Di ba? Yung iba, nagagastos niya, dito pa ang daming sale. May tendency yun, kapatid, na magastos mo yung pera na yun. May tendency yun, na magastos. Kaya ibigay mo na siya. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na. More often than that, mga kapatid, magagastos mo yun. Yun yung dapat kay Lord. Paano kung hindi ka binayaran ni bro, hindi ka nabayaran ni sis? Bro, next month, sorry next month na lang talagang may dumating na sitwasyon. Something came up, I'm sorry. No? So, na-compromise yung bigay mo sa Panginoon. And it applies not only in giving, mga kapatid, even in our service to God. Many Christians wants to stay in the comfort zone. No? Kung 2 years ka ng believers at ganun pa rin yung kalakasan na ibinibigay mo sa Panginoon, you are very comfortable. Tandaan mo yan. If you are already 2 years in serving God at ganun pa rin yung kalakasan mo, 2 years, nandun ka pa rin sa Asher ka pa rin, 2 years. Wala kang ibang, kundi Asher, hindi ka nagpunta sa Alpha, hindi ka nagpunta sa live group, hindi ka nagturo, hindi ka nag-serve sa ibang ministry. At ganun pa rin, ang punta mo lang Friday, Sunday, for 2 years, ayun pa rin yung binibigay mong kalakasan sa Panginoon. You are very comfortable, mga kapatid. You know what? We have to desire it. Let's desire to serve the Lord out of our comfort zone. Sabi mo sa katabi mo, desire it. And I admire, meron pa our brethren here. Sabi ko nga kanina, di ba? Dito sa GCI, may kita mo naman talagang pag nag-serve sila. No? Yung sinasabi ko, hindi taga dito yon. Sa kabila yon. No? Pero in GCI, may kita mo naman pag nag-serve ang GCI. May pang ilan-ilan. No? Kaya nga ako, talagang, minsan nakala nyo lang, hindi ko kayo pinapansin, pero hinahanap ko kayo. No? Hinahanap ko kayo. Alam ko kung sino yung nandito, yung visible, alam ko kung ano nandito. Baka sinasabi nyo, hindi naman ako hanapin ni Pastor. No. Hinahanap ko kayo, mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, hinahanap ka ni Pastor. Hinahanap ka ni Pastor. At alam nyo ba, kapag binibigay nyo yung the best sa Panginoon, this is the reward of God. No, He will increase you. No? Kaya nga may faithful, available, and teachable. Yung FAT, faithful, no, available ka lagi, teachable ka lagi, and humble. No, ini-increase ka ng Panginoon. Kita mo, dito yung mga usher natin, di lang naman sila usher. Multitasking yung mga yan, ini-increase. May mga nagtuturo, di ba? Kanina, mamaya baka interviewin ko na to si Brother Christopher. Ang giftings pala niya, sabi niya, ang nakuha niyang gifting sa post-EU, no, di ba? Yung may gift, di ba? Ano nakuha mo, Brother Tope? Pero may exhorter, katahimik niyan. Wow, pero iniwala ako dyan. May mga tahimik rito dati. Si Brother Richard, pangiti-ngiti lang yan dati. Kita mo, nagpapatotoo na rito. Once you serve God, i-increase ka niya, not only spiritually, but your life itself. Kita mo si Brother Richard, nagpapatotoo na rito, change career. Wow. Wow, Brother Richard, change career. Diba? Increase tayo ng Panginoon. Yung mga namumroblema dati na, Lord, pagod na ako sa retail. Diba? Nahirapan na ako. Gusto ko mag-serve sa'yo, Panginoon. Gusto ko, lagi ako nandun ng Friday. Pero alam mo naman, Panginoon, yung trabaho ko, yung schedule ko. Alam mo yung, Brother Alex, alam mo, i-desire mo lang yan. One day, bibigyan ka ng Panginoon ng 2 days off.
Claim it. Kasi ganyan din ako eh. Di ba gusto ko, Lord, gusto ko nag-serve sa Panginoon, pero as trabaho ko, Mark and Spencer, talagang paalam ka ng Friday. 2 days off naman kami, kaya lang, wala na. 2 years yung Friday ko. Pero nakita nung iba na inggit, ba't si Roy lang ang Friday? Ayan na. Tapos, 8 kami sa department, nag-iisa kami Friday. So, ang makakuha ko every 2 months yung isang Friday ko. So, ganun. Pero dinesire ko, one day, sinagot ng Panginoon. Ang na-expect ko lang Friday, binigay niya ako ng Friday, Saturday. Diba? May ganun kapatid. Sabi mo sa katabi mo, i-desire mo lang. Ang Diyos ang nagpapala sa ating lahat, mga kapatid. Christianity is not a bed of process, but you will enjoy. If you let God control everything in your life, tandaan natin. Nandun mga pagsubok, nandun ang trials, but the joy. Diba? Kaya nga may nagtanong sa Alpha actually, may nagtanong sa amin sa Alpha, no Alpha, sino nagtanong sa Alpha, bakit yung the fruit of the Holy Spirit, isa lang yung fruit, walang S, diba? Tapos may dami, joy, peace, sadness, long suffering, ayun hindi ko maano yung long suffering. Diba? Bakit po ano? Kasi lahat yun mga kapatid. Isang fruit lang yun. It consists, lahat yun, package yun. Hindi ka pwedeng joy lang kinuha mo, joy lang tinanggap mo sa Panginoon, hindi lang joy, peace. Lahat yun, if you allow God to control over your life, you will have the fruit of the Holy Spirit. Sample, yung fruit salad. Di ba? Hindi mo pwedeng fruit salad. Fruit salad lang yun. Pero nandun lahat yung mga fruits na kailangan mo. If you allow God to control your life, there will be trials, testing, but there's joy. And the joy that comes from the Lord is our strength. Hallelujah. So, surrender everything to the Lord, mga kapatid. So, we must make the final surrender. You still remember, mga kapatid, yung may nag-evangelize. Sino yung nag-evangelize? May nag-evangelize sa inyo na kung kinatok kayo, yung may kumatok sa pinto, sino yun? Sila Sis Bernard yung nangangatok. Pero yung kayo kinatok sa accommodation o sa bahay nyo, walang kumatok sa inyo para na-evangelize kayo. O kami nilagay, kinatok kami nila, yan, ng FCCC, nila Pastor Benny. O, Brother Victor, oh. So, kinatok. So, may question is this, no? Nung may kumatok sa pinto nyo to share the gospel, no? And, eto yung sabi ng Panginoon, no? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and will dine with him and he with me. Okay. nung pinatuloy mo yung kumatok sa inyo, nag-share ng gospel, you believe. Okay, praise the Lord. Pinatuloy mo ang Panginoon sa bahay mo. First, sa sala, of course. No? Pinatuloy mo siya sa sala. That's in your heart. No? Pinatuloy mo siya sa puso mo. Pero, before, sarado pa yung mga ibang pinto mo. Pintuan mo, o iba pang pinto ng bahay mo para sa Kanya. Right? Then later on, binuksan mo na yung pintuan na yon para sa Kanya. In other words, we surrender a lot of things to God. Nung pinapasok mo siya, eventually, pinapasok mo siya sa kwarto mo, pinapasok mo sa kusina, pinabumukas ang rep, no? LG ka kasi sa bahay nyo. Kaya mapasok doon, binubuksan na yung rep, di ba? O may kanin ba kayo? Binubuksan na yung rice cooker, no? We surrender a lot of things to God. The question is this, mga kapatid, may mga pintuan pa ba tayo na hindi binubuksan sa Panginoon? God wants complete control of our lives. Tandaan natin. Everything, as in everything. Finances, personal life, love life, everything that is involved in our lives. Meron pa ba kayong hindi nasusurrender sa Panginoon? Meron pa ba? Isipin natin. Kung ano pa ang area ng buhay natin hindi natin sinusurrender sa Panginoon. Kung anong pintuan pa ang dapat natin buksan para sa Panginoon. And the last point is this, real giving must be generous.
Alam po natin yung story ng poor widow, kung bakit siya naging generous, di ba? No? Generosity is not measured by the size of the gift, but by the motive and sacrifice beyond the gift. Did you hear that? Ask your neighbor, did you hear that? Generosity is not measured by the size of the gift, but by the motive and sacrifice beyond the gift. Hindi ito nasusukat kung gaano kalaki yung binigay mo, yung motibo mo, yung binigay mong sakripisyo, the posture of your heart. Ang laki nga ng binigay mo. Pero regret ka naman nung hinulog mo siya. Tinignan mo pa siya kung tama ba yung ginawa ko. Habang gumagawa yung basket sa'yo. Piniluhulog mo tapos, tama ba? Binigay ko atala. The posture of your heart, mga kapatid. How many times narinig na natin to, mga kapatid? Many times. No, yung yaman, yung pera, properties, hindi natin yan madadala sa langit. Amen? Hindi natin madadala sa langit. But listen to this. We can send our gifts ahead of us. Pwede pala yun. Yung mga yaman mo rito, in-advance mo na sa langit. No? We can send them ahead of us. How? Sa pamamagitan ng pagbibigay, sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, no? Greatness comes from giving. 2 Corinthians 8:1-5. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in a rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, higit pa sa makakaya nila, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Mimilit pa sila. Kunin mo na to, kunin mo na to. And 5, and they exceeded our expectations. They gave themselves first. Listen to that. They gave themselves first of all to the Lord, and then, by the will of God, also to us. No? Macedonian are great giver. Makita natin yan. No? And every Bible student and every Christian knows about that. They are great giver. Despite of the severe trial, sabi dyan, no? Extreme poverty. Pero paano ba nila nagagawang magbigay? Sa kabila ng kahirapan mo, sa kabila ng trials mo sa buhay, problema, paano? Bakit sila ganun magbigay? Paano nila nagagawang magbigay generously sa kabila ng mga pagsubok? Because, listen to this, they gave themselves first. Dahil binigay muna nila yung kanilang sarili. Hindi mo mabibigay ang para sa Panginoon wholeheartedly hanggat hindi mo siya binibigay ang puso mo sa Panginoon wholeheartedly, kapatid. Hindi mo mabibigay sa Kanya ang lahat kung hindi mo ibibigay ang buo mong pagkatao sa Panginoon. Kahit na sabihin mo pang worker ka ng ilang taon na. Kahit na sabihin mo, matagal na akong worker, hindi ko ba nabibigay yung sarili ko sa Panginoon? The truth is this, may mga hindi pa nagsusurrender fully sa Panginoon. May doubts, may fears. Kapag may doubt ka sa pangailangan mo, kapag may fears ka pa rin sa pangailangan mo, may doubt ka sa Panginoon. Kapag binigay ko ba ito bukas, pag binigay ko ito ngayon, I know there's God who will supply everything that I need. Pangako niya to. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto me. Kapag binigay ko ito ngayon, may Panginoon na nangako, I will never leave you nor forsake you. Kapag binigay ko ito ngayon, may pangako ang Panginoon that He's a great provider. At sa mga faithful, obedient, na totally nag-surrender sa Panginoon, mga kapatid,
Revelation 22 verse 12. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Sarap pakinggan, no? And I will give to each person according to what done. The reward is with me. Dala ko ang reward ko sa inyo. Bibigay ko to para sa inyo according to what you have done. Listen to this, mga kapatid. Listen to this. Salvation is a gift from God. We are saved. There's no question about that. We are saved. When you receive Christ, you are saved. Salvation is free, a gift from God. But reward will be based on our faithfulness to what God has called us to do. Mga kapatid, once again, I encourage you. Pagaya ng mga nauna natin preaching, God don't want to pressure you. He wants to free you. Gusto kanyang makalaya sa bondage na kung ano man meron ka ngayon. Gusto niya tayo pagpalain. Naglulugod ang Panginoon when the saints is prosper, sabi sa Bible. Kapag tayo ay nagpa-prosper, nalulugod ang Panginoon sa atin. Gusto niya lang. May isang bagay lang siya na kailangan bang ginagagawa sa iyo. Surrender everything to Him. Trust Him with all of your heart. Can we all rise up? Let us pray.